Edwin Jubahib, accused of buying luxury vehicles and acquiring numerous properties in Davao del Norte using public funds. So tanong pa rin tayo, bakit hindi ito pinigilan o bakit hindi ito bakit hindi ito ginawa ni Duterte ng paraan para mahinto at bakit hindi niya ito inusig? Diba dapat walang kamag-anak? Dapat walang kaibigan? Diba dapat walang best friend? Bakit hindi yata ito inusig ng Duterte administration? Dahil ba best friend si Alvarez? No? So ito mga kaibigan, no, witness Jeffrey Cabigon claims to have direct knowledge seeking protection under WPP. Alvarez and Jubahib were Duterte allies na tumatakbo for re-election but instead of answers, they remain silent. No? So si Alvarez mga kaibigan, exposed by fellow Duterte ally Paeldon, no? So, yan po former Custom Chief Nicanor Paeldon publicly declared Alvarez is corrupt to the core. And yet, Duterte, no, during the Duterte admin, he remained protected and powerful. Diyan po natin makikita, mga kaibigan, no, na si Duterte, kapag kaibigan, best friend, kumpare, kamag-anak, protektado. Hindi kanya pipigilan kahit mag-corrupt ka pa diyan. Hindi kanya walang kaso. Hindi ka makakasuhan. Protektado ka. Patuloy kang mamamayagpag kasi kaibigan ka ni Duterte. 'Di ba? Yan po mga kaibigan. Yan po ang Duterte administration. Kapag kaibigan, walang kaso. Tulad ni Kibuloy. Kinasuhan yan dati sa Davao, pero nawa-whitewash ang kaso. Ganyan po ang Duterte administration, no? So, the big lie, no? Anti-corruption daw sila, no? Sinasabi nila, anti-corruption daw sila. Nagtayo pa nga si Duterte ng anti-corruption, di ba? Na yung PACC. Nagtayo pa siya noon, ha? Pero, kita mo, meron bang nakasuhan? Meron bang nakulong? Wala. As in, wala. So, eto anti-corruption daw yung Duterte administration. Pero si Pantaleon Alvarez repeatedly attacked, mga kaibigan, no? Kita nyo repeatedly attacked Speaker Martin Romualdez, other opponents, painting himself as clean, pero ngayon lalong lumalabas ang totoo. He was one stealing all along at hindi si Speaker. Yan, mga kaibigan, no, do 30 years anomalies, mga kaibigan, nangyari ito under the watch of the speakership of Alvarez. At mga kaibigan, no, 2016-2019 ito, no, nangyari, no, under the height of Duterte's power. Hindi pwedeng sabihin hindi alam ni Digong at hindi pwedeng sabihin hindi alam ni Alvarez, no? Kasi si Alvarez po, mga kaibigan, ay isa sa kanyang trusted men. At habang pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino, ang gobyerno, sila-sila pala ang nagsasalo-salo at naghahati-hati sa kaba ng bayan. Ayun mga kaibigan, alam ko na kung saan ang gagaling si VP Sara Duterte. Yung sinabi niya noon, di ba sinabi niya lately lang na pinaghahati-hatian ang pondo o ang budget ng bayan, pinaghahati-hatian daw. Kasi nga naman, sa panahon kasi ng tatay niya, ganoon talaga ang ginagawa. Pinaghahati-hatian ng mga congressman ang budget ng bayan. Ganyan ang nangyari. Kaya yan ang nasasabi ni Duterte, ni Sara. Pero iba na kasi ngayon. Marcos administration na ngayon. Ayaw ng korupsyon. At si Speaker Martin Romualdez ay isang matinong Speaker of the House. Kaya wala na, hindi na totoo yung sinasabi ni Sara Duterte na pinaghahati-hatian daw ang budget. Hindi na totoo. Dahil nga, mga kaibigan, iba na ang Pangulo ngayon at iba na ang Speaker of the House. Diba? Hindi na si Alvarez at hindi na si Digong ang Pangulo. Kaya straight na ngayon ang House of the Representative kasi ang namumuno ay
straight at hindi kurakot, 'di ba? So yan pa 'no, ginamit ang pondo ng bayan para sa mansyon ng kabit, para sa kapritsyo ng iilan. So, yan po mga kaibigan 'no, ang nangyari sa panahon po ni Duterte 'no. Yan po ang nangyari kay Pantaleon Alvarez. So ito po, isa po sa ating, yan, hmm, bilyonaryo. Pantaleon Alvarez son accused him of infidelity using public funds for mistress. Pera ng gobyerno ang ginamit, 'no? Actually, madaming pasabog ito, eh, yung anak niya mismo, 'no? At kung napanood ninyo yung video nito, grabe talaga mga kaibigan, 'no, grabe. Talagang makikita natin yung bang grabe yung korapsyon na ginawa, 'no, sa panahon ni Digong, ni Alvarez. Pero lahat ng ito ay balewala kay Digong. Kasi nga kaalyado niya si Alvarez, 'no? So, Alfonso Alvarez, the eldest son of former Chief of Staff of former House Speaker and Davao del Norte First District Representative Pantaleon Alvarez came forward with explosive claims implicating his father in the controversial Road to My Mansion issue. In a candid video statement posted in May 7 by multiple social media pages, Alfonso alleged that the elder Alvarez used public funds to build a concrete road leading directly to a private mansion constructed for his longtime partner, Jen Maliwanag, with a 20-hectare botanical property. Nakakahiyang aminin na totoo, pero pinagawa talaga ni Congressman Alvarez ng mansyon, si Jen Maliwanag. Yung kalsada mula highway diretso sa mansyon, pera ng gobyerno ang ginamit, Alfonso said. He further described the lavish scale of the project, which included imported materials used for construction, a concrete perimeter wall enclosing the massive 20-hectare state, and concrete road allegedly ordered to be extended directly from the highway to Mansion's gate. My God! Pati yung kanilang mga mistress, gusto nila ay masarap ang buhay, mga kaibigan, no? Yung kanilang mga mistress, habang tayo ng mga taxpayers' money ay nahihirapan at talaga namang tayo ay, kita niyo mga kaibigan, no, marami sa mga kababayan natin nagtitiis, no, lalo na mga estudyante, papasok sa school, di ba, sa mga liblib na lugar, papasok sa school, o dumadaan pa sa dumadaan pa sa mga batis. Walang highway. Pero ito, yung mistress niya, oh, pinagawan talaga ha, ng road. Grabe mga kaibigan, no? Sobra. At lahat po ito, alam po ito ni Duterte. Pero si Duterte ay walang ginawa. Si Duterte ay nangunsinti kasi kaalyado niya si Alvarez. Kaibigan niya si Alvarez. Yan po si Duterte. Siya po ay nangungunsinti kahit gaano ka pa kakurap, kahit kainin, lamunin mo lahat ng pera ng gobyerno, walang pakialam si Duterte. Basta kaibigan, kaibigan ka, protektado ka. At hindi ka matatanggal sa pwesto, hindi ka makukulong kasi kaibigan ka. Yan po, yan si Duterte. Ganyan po siya, kakurakot, no? So, sa bagay, hindi kasi siya pwedeng magsabi na, "Uy, kasuhan yan." Kasi siya din eh, kurakot siya eh, 'di ba? Umamin nga siya na marami siyang nanakaw eh, pero naubos na nga lang, 'di ba? So, paano nga naman niya, papatigilin si Alvarez gayong siya mismo magnanakaw? Eh, baka sabihin lang sa kanya ni Alvarez, eh, "Ikaw nga magnanakaw ka rin eh. Oh, sige mag-ingay ka diyan, i-expose din kita." Oh, 'di ba? Kaya takot din si Digong kasi alam niya na meron siyang ginawang pagnanakaw. Siya mismo ang nagsabi na marami daw siyang nanakaw, pero naubos na nga lang, 'di ba? Yan po ang totoo, 'no? So ito pa, ito pa guys, dali wait guys, ano ba lang 'tong may text, ah
Nasaan na ba yun? Ah, yan. So, ayan na mga kaibigan, no? Yun, tama ka. May parmali pa rin, no? May parmali pa. Ah, so, mga kaibigan, no, meron po tayong, sabi nung isa, may binabasa daw ako. Ay, natural, may reference tayo. Hindi tayo mag-fake news. Meron tayong reference. May binabasa tayo ng mga balita. News, no? Galing, ang news po natin, galing sa, merong Philstar, may Verifiles, merong Politico, at meron ding GMA News, meron ding ABS-CBN News, meron ding Rappler. May binabasa talaga tayo. Alangan namang mag-imbento ako. 'Di ba? Hindi naman ako katulad sa inyo na nag-iimbento ng mga gawa-gawang kwento. Hindi ako gano'n, hindi ako fake news, no? Nagbabase ako sa mga balita. Yung mga sinasabi ko dito ay binabase ko sa mga balita. Meron akong sources. Ayan ang sources ko, oh. Hmm, hmm. Kita niyo? Ang daming link. Mga balita 'yan. Hmm. Huwag niyo akong igaya sa inyo ng mga fake news, ng mga bugok na mga DDS, no? Bugok na mga DDS, mga fake news peddler, no? Huwag niyo akong itulad sa inyo, mga bugok. Yan. So, ito pa, no? Ito mga kaibigan, no? So yan. Ang anak niya mismo nagsabi niya na nangungurap, no? Nangungurap daw. Galing mismo sa bibig ng kanyang anak, no, mga kaibigan. At kung titingnan natin, kung si Alvarez ay corrupt at hindi pinipigilan ni Duterte, kung si Alvarez ay corrupt pero hindi man lang pinapakasuhan ni Duterte, kung si Alvarez ay corrupt pero namamayagpag pa rin siya noon sa politika, aba, ayan ibig sabihin na si Duterte ay hindi lumalaban sa korupsyon. Paano nga naman siya lalaban sa korupsyon kung siya mismo umamin na nagnakaw, 'di ba? Sabi niya, marami rin akong nanakaw, naubos na nga lang. Maniwala tayo na naubos ng ninakaw niya? Hello, tingnan mo naman ang lifestyle ng kanyang pamilya. Oh, tingnan mo nga, nakakapagbayad ng milyon, mga kaibigan. Etong bayad pa lang kay Kottman, milyon every month. Oh, guys, saan nila kukunin ang milyon every month? Pambayad kay Kottman. Hindi naman kalakihan ang sweldo ng presidente, mayor ng Davao. Hindi naman kalakihan ang sweldo. Saan nila kukunin yan? Tapos, si Sara Duterte, around the world, saan nila kinukuha yung mga pamasahe nila? My God, ang mahal-mahal ng pamasahe. Palagi kang nag-around the world, mag-hotel ka pa, kakain ka pa, tapos nag-organize pa siya ng mga rally. My God, ang laki ng gastos niyan. Saan nila kinukuha? At take note ang sabi nga ni VP Sara Duterte, hindi daw nila binibilang, hindi daw sila nag-a-accounting sa kanilang mga gastos. Wow! Ibig sabihin, unlimited pala ang kanilang funds. Unlimited pala ang kanilang funding kasi hindi sila nag-a-accounting, hindi nila binibilang, basta lang gastos ng gastos. My God! Ang kakapal ng mga mukha. Ang dami na siguro nakulimbat sa ating bansa, kaya gano'n na lang kung gumastos ng pera. My God! Ang kakapal ng mga mukha, 'di ba? So, mga kaibigan, ginamit ang pondo ng bayan para sa mansyon ng kabit, no? Yan po, no, ginawa ni Alvarez. According to his son, ang anak niya mismo ang nagsiwalat ng mga katiwalian ni Pantaleon Alvarez, no? Kaya, mga kaibigan, nakakatawang isipin na binabato nila si Speaker Martin na tiwali daw. Binabato nila si PBBM ng katiwalian daw, pero lahat nagbubumirang sa kanila. Lahat nagbubumirang sa kanila. Grabe, 'di ba?
Oh, meron pa isa ditong fake news peddler, oh. Oh, sabi, people are calling out children of corrupt contractors, but wait, you forgot the main characters. Oh, yan, oh. Sino to? Si Tio Moreno. Yan, okay. Yan, oh. Yan. Sabi, both sons of Romualdez went to Institute Le Rosey in Switzerland with 8 to 10 million tuition fee per year. Yan, oh. Yan. So mga kaibigan, hindi natin alam kung gaano katotoo, kung 8 to 10 million ba yan, no? So i-research natin yan. Pero ito masasabi ko, just in case na totoong 8 to 10 million per year ang tuition fee ng mga anak ni Speaker Martin Romualdez, well, afford na afford niya yan. Afford na afford niya yan dahil ang Romualdez clan ay napakayaman. At sabi ko nga sa inyo, ni-research ko ang history ng Romualdez family. Mga kaibigan, from 18,000 panahon pa ng mga Kastila, no? Sila pala talaga ay nasa politika. Gobernador Silio, no? Yung kanilang mga ninuno at talagang lagi sila sa politika. At sila po ay mga businessman, businesswoman, mga negosyante. At sila po ay prominenteng pamilya. Mayaman talaga. Mayaman dati. So, hindi mangurakot, mga kaibigan, no? At si Speaker Martin mismo. Alam niyo ba, bago tumakbo si Speaker Martin sa politika, isa siya sa pinakamayaman. Isa sa pinakamayaman, mga kaibigan. So, ibig sabihin, hindi siya mangurakot, hindi siya katulad ng mga Duterte na hindi naman mayaman. Yumaman lang dahil sa politika. Yan, di ba? Pag sinabing magnanakaw, alam niyo na kung sino yan. Yung nasa dahig, umami na magnanakaw. Tsaka yung isa, ayaw ng impeachment trial. Kasi alam niya na malakas ang ebidensya laban sa kanya. Kaya ayaw niyang sagutin ang impeachment trial. Diba? Yun, simple lang mga kaibigan. Kung hindi ka magnanakaw, kung wala ka talagang ninakaw, bakit ayaw mo ng trial? Simple lang eh. Huwag na tayo magplastikan, huwag na tayo maglokohan. Kung hindi siya magnanakaw, bakit niya iniwasan ang trial? Bakit ayaw niya ng trial? Simple lang, kasi siya isang magnanakaw. Diba? Magnanakaw. Ganun lang yun mga kaibigan, no? Simple lang. Magnanakaw siya. Yun ang katotohanan, no? Ay, naku, na-late naman si flood control. Ayaw mo i-topic, na-late ka, no? Na-late ka. Ano mo yung video natin, no? Kasi nasa unahan yan, no? Nasa unahan. Na-late ka eh, no? I-replay mo yung video natin kung gusto mo ng flood control issue, no? Yan. So, yan ang mga kaibigan. Yan po ang nangyari, no? So, ayan. Wrap up na tayo. So, kung ano man yung mga nangyayari ngayon, ng mga problema sa mga flood control, mga guni-guni, mga korupsyon, lahat ng ito ay namana ng ating Pangulo sa nakaraang administrasyon. Ang administrasyon ni Duterte, dito lahat nag-umpisa. Sa administrasyon ni Duterte. Diba? So, bago po tayo magwakas, atin po muling ipalabas, no? Ito, 2016. This is Martin Luther King in the club, getting dubs. With a bad bitch in his for whatever. Onward. Back up his line is No, 2016 onwards pa. She knows. I know she knows. Guys, panoorin lang natin Yan. itong video. So, na kasi anong sabi? 2016. 2016 daw, sabi ni Vizcaya. Umamin siya. 2016 onwards. So mga kaibigan, ito daw po kasi si Vizcaya ay paborito daw, no? Paborito daw na kontraktor ng mga Duterte. So ibig sabihin mga kaibigan, 2016 nag-umpisa na. At tama yung sinasabi ni Duterte, no, sa kanyang Talk to the People, na alam niya inamin niya na mayroong mga ghost projects. Pero yun nga, ang tanong, hindi niya inilabas, hindi niya kinasuhan, hindi niya pinakulong. In short, tinolerate niya ang lahat
ng mga ghost projects na yan. Kasi kung hindi niya tinolerate yan, bakit natapos ang 13,900 flood control projects noong 2022 ng March? Take note March 2022, diniklara na natapos ang 13,900 plus na flood control projects ng Duterte administration. Pero bakit pagpasok ni PBBM noong July 1, 2022 onwards ng 2022, grabe ang baha. Kung talagang may natapos ang Duterte administration, bakit hindi naramdaman ng Marcos administration ang flood control na yan? So, ibig sabihin, tama pala. 2016, andyan na sila, no? Andyan ang Vizcaya. At inamin din nito na may mga ghost projects, mga ghost na yan, mga ghost projects. So, yan na, malamang, yung mga ghost na mga flood control projects na hindi talaga natapos. Pero diniklara ni Duterte na natapos daw. Diba? So, ang lahat po ng nangyari ngayon, mga problema ngayon, namana lang ni PBBM sa panahon ni Duterte. Tulad ng pagmamana ni PBBM ng napakalaking utang sa Duterte administration. So, ibig sabihin, ang problema, hindi ang BBM administration, kundi ang Duterte administration. Make sense? Yun po mga kaibigan. So, mamaya na po ulit ako babalik kasi meron po akong aasikasuhin. Bye-bye! Maraming salamat. Fight fake news, expose the truth. Bye-bye and God bless!